Shalom. Shalom Alaikum. Shalom Alaikum. Ito yung Preaching in the Wilderness series natin dito sa TikTok. At binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, ang Ebanghelyo na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At ang Ebanghelyo ngayon ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 35, chapter 9, verses 35 to 10, then 1, then verse 5, and then verse 6 to 8. Papuri sa iyo, Panginoon. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan ng kapangyarihang magpalaya sa masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghahari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Iyamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, dito sa unang bahagi na kaya nga kahapon yung sinasabi ko na sa parte ng Ebanghelyo na that is why na ang Panginoong Jesucristo ay ayaw niya na every time na magpagaling siya, ayaw niyang ipagsasabi ng mga taong pinagaling ang kanilang nakita or naranasan, sapagkat ayaw ng Panginoon na sinusundan siya ng mga tao because of that miracle na ginawa niya sa mga tao. Ang mahalaga sa Panginoon ay sinusundan siya ng mga tao because of the truth, not because of the miracle. At kahit kung titingnan din natin doon sa John chapter 6, makikita natin doon yung purity, your intentions ng mga tao kung bakit sumusunod sa Kanya. It is because, sabi niya, kaya niyo ako sinusundan dahilan sa nabusog kayo at nakakain kayo ng tinapay. So, ang gusto ng Panginoon na pagsunod sa Kanya is yung paghahanap sa Kanya is dahilan doon na meron silang pure na intentions to listen to the Word of God and sumusunod sila sa Panginoon not because of anything else but because of the truth that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Lord, that Jesus is the Savior of the world. Yun yung gustong ipakita ng Panginoong Jesucristo. At dito nga makita natin na makita niya yung mga tao ay nahabag siya sapagkat para silang mga tupa na walang pastol. Kaya nga sa other part ng Ebanghelyo, itong mga tao na ito ay later ay pinakain niya sapagkat sunod na sunod sa Kanya, at sabi niya ayaw niyang mahilo sa daan. Sabi sa other part ng Ebanghelyo,
Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga lagad, sagana ang anihan, ngunit kakaunti ang mag-aani. Dadalangin niya sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang anihin. So, yun yung sinabi ng Panginoon sapagkat nahabag siya sa mga tao na sunod sa kanya na parang mga tupa na walang pastol. Alam naman natin na ang Panginoong Kristo ay siya yung mabuting pastol, di ba? And then makikita din natin doon sa Psalm 23 na ang mabuting pastol ay supposedly ay dinadala niya sa mabuting, ito sabi rito, basahin natin yung mga 23. Pinahimlay ako sa mainam sa Psalm 23, sabi rito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at tinaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landas doon ako inaakay. Kahit ang daang iyo yung tumatakot sa rimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harap ng lingkod mo, kami handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, nalulukay ng isan. At pati na ang sara ko iyong pinaapaw, tunay na pag-iibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tatagalin. Habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at manahan. So, ito yung katangian ng isang mabuting pastol, mga kapatid. At makikita naman natin na maging doon sa John chapter 10 ay sinasabi ng Panginoon at kinikilala niya at ipinakilala niya yung kanyang sarili na siya yung mabuting pastol. Kaya dito sa Ebanghelyo makikita natin na nahabag siya sa mga tao na parang mga tupa na walang pastol. That is why kung titingnan natin sa simbahang pananaw, sa makasimbahang pananaw, ay makikita natin na sabi niya, pray to the owner of the harvest that he may send laborers to his vineyard. Kaya nga, that is why tayo sa atin sa Catholic Church, mga kapatid, meron tayong tinatawag na Sunday for prayer for the vocation. Prayer for the vocation. Kasi kung titingnan natin, ang vocation ay iba-ibang uri, di ba? Iba-iba yung pag sinabing vocation, itawag or a call, bukari. Yung pinaka-root word niya is bukari. Ang tawag sa atin ay hindi lamang pag-aasawa. Ang tawag ay meron ding mga paglilingkod na nakalaan sa Panginoong Jesucristo. So meron ding mga hindi nag-aasawa for the sake of the kingdom. Yun yung sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 19 verse 12, mga kapatid. So hindi ito patakaran ng Panginoon, ng simbahan, kundi mismo ng Panginoon or even ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ito sabi dito, kasi tinitingnan natin yung Ebanghelyo sa konteksto ng simbahan, no? Kasi siya yung mabuting pastol. Makikita naman natin na ang pagiging totoong mabuting pastol ng Panginoong Jesucristo. God bless Hannah Alvarez. God bless. So makikita natin sa Ebanghelyo na ang Panginoong Jesucristo ay mabuting pastol. That is why sinasabi niya na manalangin para magpadala ang Panginoon ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. At yun, sabi ko nga sa inyo, iba-ibang uri yung bokasyon natin ng mga tao, lalo sa atin sa Catholic Church. Merong bokasyon ng pagkapari or mga religyoso, and then yung pag-aasawa, and then yung single blessed, yan. Ito sabi dito sa Matthew chapter 19 verse 12, mga kapatid. Sabi rito, sapagkat
May iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba'y dahil sa kagagawan ng ilang tao at nagkagayon sila. Ito, mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Yan, that is why we in the Catholic Church, ang ating mga pari ay hindi nag-aasawa because of the word of the Lord Jesus Himself and even our Lord Jesus Christ mismo, di ba, wala siyang asawa. Sa lahat ng mga tinawag na apostol niya ay isa lang ang may asawa, si San Pedro, kasi nakita na din sa banal na kasulatan, sa New Testament, na si San Pedro lang yung may biyanan. Pero kung titingnan natin, bagamat pinag-usapan yung biyanan ni San Pedro nung nagkasakit at pinagaling ng Panginoon Kristo, pero hindi nabanggit yung kanyang asawa. So most possibly during those times when Saint Peter was being called by our Lord Jesus Christ, ay bahalo na siya. So despite na bahalo na siya, he still care for his mother-in-law, mga kapatid. The rest of the apostles ay walang mga asawa. And even Saint Paul, bagamat late na tinawag si Saint Paul, ay wala ring asawa si Saint Paul. Makikita natin doon sa 1 Corinthians chapter 7, yung haba ng kanyang pagpapaliwanag doon sa 1 Corinthians chapter 7. Makikita natin doon that Saint Paul has no wife. Kasi ang sabi dito sa Matthew chapter 19 verse 12, may roong namang hindi nag-aasawa alang-alang for the sake of the kingdom of God. Ang makatatanggap nito na simulaing ito ay tumanggap nito. Yan. That is why ang hindi pag-aasawa ng mga mapari ay ayon mismo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ito kontra doon sa sinasabi ng iba nating mga kapatid doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na ipinagbabawal natin daw ang pag-aasawa. Ang later part dito ng verse 12, ang sino mang makatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Actually mga kapatid, kasi kami dito sa amin, sa parokya, ang parokya namin ay hawak ng mga religious. So there are two types ng mga pari, mga kapatid, no? Religious and then diocesan. Pag sinabing religious, yan yung mga, halimbawa, mga Saint Francis, Saint Franciscan, yan, mga OFM, Order of Preachers, Dominican, yan. Dito sa amin, ang aming parokya ay pinapatakbo ng mga mission ng poor servants of the divine providence na ang kanilang founder ay si Saint John Calabria. Yan. So, Giovanni Calabria doon, Giovanni Calabria. So, sa amin, ang sinasabi dito sa kailangan maintindihan natin ito mga kapatid kasi baka mamaya ito kasi isang ginagamit ng mga kapatid nating mga protestante para sasabihin na nilalabag natin ang banal na kasulatan, especially gagamitin nila yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na ipinagbabawal daw natin yung pag-aasawa. So, hindi natin ipinagbabawal ang pag-aasawa sapagkat kung ipinagbabawal natin ang pag-aasawa, mga kapatid, hindi sana ang sakramento natin sa ating simbahan ay 6 na lang, hindi na 7. Di ba? Sacrament of matrimony, meron tayong sacrament of matrimony. So, kung ipinagbabawal natin yung pag-aasawa, ay wala dapat tayong sacrament of matrimony. Good morning, Brother Joseph June. Wala sana tayong sacrament of matrimony, mga kapatid, kung ipinagbabawal natin yung pag-aasawa. Di ba? 6 lang dapat yung ating sakramento. So therefore, hindi tayo yung tinutukoy dun sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. May konteksto na tinutukoy si San Pablo yun na sinulat niya kay San Timoteo, mga kapatid. Iba ang tinutukoy dun. Not as Catholic.
Kasi kung tayo yung tinutukoy ni San Pablo na ipinagbabawal natin ang pag-aasawa, ay hindi totoo yun. Sapagkat mismo ang Panginoon sa Kristo nagsabi dito sa Matthew chapter 19 verse 12 na may iba't ibang dahilan kung bakit ang tao hindi makapag-aasawa. Isa na nga roon ay yung mga taong nagtalaga ng kanilang buhay alang-alang sa paghahari ng Diyos. Abigail, I am sorry. I am not a priest po. Abigail, I'm just a lay person like you. So yun mga kapatid. Kaya every time na sabihin ng mga kapwa natin, mga protestante, kayo ng mga katoliko, binagbabawal ninyo ang pag-aasawa ng inyong mga pari. No, hindi natin binagbabawal. Sapagkat dito yung later part ng Matthew chapter 19 verse 12, sabi dito, ang sino mang ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap ito. As a matter of fact, marami na po mga seminarians ang meron kasi silang, ang amin dito, ang PSDV, ang Poor Servants of the Divine Providence, meron silang seminary school sa Nazareth Formation House doon sa Calbayog City sa Samar. So, every time nag-graduate na yung college nila sa seminary, dito ibinabagsak sa parokya namin yung mga postulants. Kasi dito sa amin, ang parokya amin ay may sakop na 14 chapels including yung sa parokya. 14 na chapel or kapilya ang nasa sasakupan. So yung graduate na mga seminarian sa college doon sa Nazareth Formation House sa Calbayog ay dito i-dispatch, dito magko-community service. So magpo-postulancy sila dito, sila magpo-postulancy. After their postulancy or sometimes after their postulancy ay yung iba ay babalik na doon sa kanilang normal na pamumuhay. Kasi nga naman, kung minsan may sponsor sa college, libre yung college, kung minsan may sponsor, lalo na kapag sa pagpapahari ng mga so may sponsor. Pagkatapos nila ng postulancy, kung minsan, hindi na sila magpapatuloy. Iilan lang yung nagpapatuloy, kung minsan isa na lang, dalawa na lang yung mga nag-graduate sa kanilang seminary. So kasi, ang sabi dito sa Matthew 19 verse 12, ang makatatanggap na simulaing ito ay tumanggap nito. So kahit postulant, di ba, pagkatapos ng novitiate, magiging brother na sila, magiging part na sila ng community, ng congregation, magiging brother. Then later on, mag-aaral na sila ng AB Theology, and then another course na tapos nila dapat is AB Philosophy. So dalawa yan. Then after that, ay later ma-oordinahan sila na deacon. Pero if they think na hindi sila sure sa kanilang vocation, kung talaga bang tinatawag sila ng Panginoon, meron silang doubt, pwede sila makahingi ng tinatawag na regency period, mga kapatid. Then after that regency after discernment, ay pwede na sila magpa-ordain as deacon. Then after that deacon na yan, saka pa lang sila magpa-ordain ng pari kung they are very sure na talagang tinawag na sila ng Panginoon. Sometimes nga dito, may mga kilala kami, mga taga dito na assign dito sa amin po, mga pari, na kahit pari na sila, may tendency na ma-fall away pa rin sila, may tendency na aalis pa rin sila sa pagkapari nila. Kasi ang sinasabi dito sa Matthew chapter 19 verse 12, ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito, mga kapatid. That is why ang haba ng formation ng mga pari. Kaya in that period of formation, kailangan i-discern nila kung tinawag ba talaga ako ng Panginoon sa pagkapari, na ialay mo totally yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung ginagawa nila. Kaya hindi natin nilalabag ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, mga kapatid, na sinasabi doon na ipagbabawal daw natin yung pag-aasawa, pagbabawal natin yung pagkain ng karne. No, hindi ganun, mga kapatid. Iba ang konteksto noon. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Iba ang tinutukoy ni San Pablo roon, mga kapatid. Or else, kung ipilit natin
na ang kahulugan doon ay pinagbabawal ang pag-aasawa doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 ay mismo si San Pablo nilalabag niya yung kanyang sarili, mga kapatid. Nilalabag niya yung kanyang sarili sapagkat doon sa 1 Corinthians chapter 7, makikita natin doon na sinabi ni San Pablo na mas mainam yung walang asawa. As a matter of fact, siya mismo walang asawa. Basahin niyo po doon sa 1 Corinthians chapter 7. So therefore, hindi natin pwede pagkontrahin itong sinulat ni San Pablo sa kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 4 and then yung sinulat niya na sinabi niya mismo doon sa 1 Corinthians chapter 7, mga kapatid. Kung bakit yung mga pari natin hindi nag-aasawa sapagkat para totally maitalaga nila yung kanilang sarili sa paglilingkod. Ito sinasabi sa Matthew chapter 19 verse 12, mga kapatid. Ayan. So, dapat maintindihan natin yun. Kaya nga, ang sabi dito sa Ebanghelyo na sabi ng Panginoon ay idalangin ninyo sa may-ari ng ubasan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Magpadala siya sapagkat sa dami ng mga taong nang ilangan na para mga tupa na walang pastol. So, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay mabuting pastol, makikita din natin, mga kapatid. Tinitingnan natin yung sa simbahan na view, ang Ebanghelyo ngayon. Sapagkat ang Panginoon ay mabuting pastol, di ba? Nahabag siya at sinasabi niya nga na mag-pray to the owner of the harvest that the Lord will send laborers to His vineyard. At makikita natin, mga kapatid, na dito sa Ebanghelyo, makikita natin na ang Panginoon ay mabuting pastol at sabi niya na ipanalangin natin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. At makikita natin na ang Panginoong Jesucristo dito ay pagkatapos nitong chapter nito, naghirang siya ng mga alagad. Di ba, sa Matthew chapter 10, makikita natin na ipinakita dito na tumawag siya ng mga alagad, mga kapatid. Yan. Dito, tumawag siya ng mga alagad. At makikita natin, mga kapatid, na kung papaano nagkaroon ng development sa simbahan. Tumawag sila mga alagad. Then later, kung babasahin pa natin further ang New Testament, ang New Testament ay humirang pa silang 72 na kumbaga parang ginawa niyang mga forerunner, ginawa niyang mga advance party to go to the communities sa mga lugar na kung saan pupuntahan niya. So humirang pa silang 72. At makikita natin na tunay na ang Panginoong Jesucristo ay mabuting pastol. Bakit, mga kapatid? Isa sa halimbawa, bakit siya totoong mabuting pastol at itong sinasabi niya na nahabag sa mga tao, not in terms of their temporal needs, is because most especially sa kanilang spiritual na pangangailangan, mga kapatid. Ang concern ng Panginoon ay hindi lamang doon sa material, kundi ang mas concern, ng higit na concern ng Panginoon is yung spiritual natin na pangangailangan din. Kasi di ba sinasabi sa Matthew chapter 4, verse 4, ang sinasabi doon na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Maging doon nga nung panahon doon sa Gawa ng mga Apostol na nagrereklamo yung mga Helenista or mga converts, mga Greek-speaking Jews, yung mga Helenista na hindi nagkakaroon ng proper distribution doon sa mga goods na para sa kanila, di ba? Makikita natin doon na later ay sabi ni San Pedro doon, sabi niya hindi pwede na dito sa Acts chapter 6. Okay?
So verse 2, kasi gulo-gulo na sila sapagkat yung hindi nagkakaroon ng proper distribution of foods. Sabi dito ni San Pedro, kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. Verse 4, at iukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at pangangaral ng salita. So you see? So hindi pwede because of our needs ay madisrupt yung pangangaral ng mabuting balita, mga kapatid. That is why, balanse sa ating simbahan. Kaya nga, sa ating simbahan, meron sa mga parokya, hindi ko lang alam kung ano yung termino ng mga parokya sa amin. Kasi meron tinatawag na Wisty Bibla na ministry under the Parish Pastoral Council. Ang Wisty Bibla ay worship, evangelization, social service. Itong social service, ito yung sinasabi dito sa Acts chapter 6 na mamahagi ng mga pangangailangan, kung merong mga nasunugan, merong nabahaan, mga calamities, gift-giving. Ito yung social service. Ito yung nagkuha ng mga nagtuturo ng panghanap buhay, kabuhayan ng mga tao. Ito yung social service. Sa ibang parokya, ang pagkaalam ko, this is social action. TikTok, ganun tayo. Meron tayong temporalities. Ang temporalities, ito yung nangangalap naman ng pondo, gumagawa ng paraan para magkaroon ng pondo sa parokya. Then, Wisty Bibla, yung Y is youth ministry. Ang youth ministry natin. So, may masarili din silang programa para sa mga kabataan. Then, Wisty Bibla, B, Victory, vocation. Vocation ministry, ito yung mga nangangalaga sa mga altar servers at inaalalayan yung mga sakristan na baka from them ay merong magiging religious or magpapare. And then vocation, then yung FLA, F-L-A is family and life. Family and life, and then family and life, and A is yun, basta ganyan, family and life yung FLA. So itong family and life naman, ito naman sila yung nagko-concern about sa mga mag-asawa na halimbawa hindi kasal, sila yung nagtuturo about sa pagpapamilya, and then sila rin yung nagpapacilitate ng kasalang parokya every year, libre, at sila yung nagpapakain. Libre na yung kasal, sila pa yung magpapakain. Kung minsan kapag walang damit yung ikakasal is sila yung magpo-provide ng damit. Yun yung tinatrabaho ng Wisty Bibla. And then, every December 30, sa kapiyastahan ng Family Feast Day, ang parokya namin, ang buong parokya namin ay nag-gather sa tinatawag naming Family Feast Day. So yun, isa rin yan sa pinakamasayang event sa parokya namin. So yun mga kapatid, na makikita natin, ang Panginoong Jesucristo ay concern siya doon, of course, concern siya sa physical na nagbalasakit ng Panginoon kasi di ba pinakain niya sila. Pero concern din ang Panginoon sa spiritual na kalalagayan ng mga tao. Hindi pwede na hindi balanse, mga kapatid. Hindi pwede na serve ka lang ng serve, hindi mo kinukuhan yung physical mo na pangangatawan. Hindi mo pinapangalagaan yung physical mong katawan. Or else kapag magkasakit ka, paano ka pa makapag-serve? So dapat balanse sa atin. At hindi rin pwede na puro ka na lang para sa katawan mo. And then napapabayaan mo na yung spiritual mo na pamumuhay. Di ba sinabi nga ng Panginoon, binanggit na natin kanina sa Matthew chapter 4 verse 4, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So there must be a balance with it, mga kapatid. That is why naghirang ang Panginoon ng mga alagad, then later makikita natin ang hirang pa sa ng 72, mga kapatid.
At itong 72 binigyan niya ng authority. Binanggit din natin kahapon na magpagaling, magpalayas ng mga demonyo. So this ministry is this activity or this command of the Lord ay nanatili sa ating simbahan. That is why merong pagpapagaling. Meron tayong may mayroon tayong healing na tinatawag. Yung sacrament of the anointing of the sick na banggit na natin kahapon. Di ba? Ang reference ay James chapter 5 verse 16 to the following verses, and then Mark chapter 6 verse 13, mga kapatid. At yan ay nagpapatuloy until now. At yung pagpapalayas ng demonyo, ang pagpapalayas ng demonyo, yung meron tinatawag tayo na exorcism and deliverance ministry sa ating simbahan. That is why meron tayong sa isang diocese, ang obispo siya yung pinaka-exorcist, ang obispo. Kaso lang, sa dami ng ginagawa ng obispo, ay hindi niya magampanan yung lahat. Maging yung, kung maalala niyo mga kapatid, maging yung confirmation. Ang confirmation ay ang obispo ang gumagawa niyan. Pero sa buong diocese, ilang parokya ang sinasakupan niya. Kung minsan, i-authorize niya yung parish priest ng isang parokya. Hindi pwede mag-confirm ang mga pari lamang. Maliban kung i-authorize siya ng bishop. Yan. Kaya hindi basta-basta na yung pagkuha ng confirmation. Ang bishop talaga yan. Pero kung hindi able ang bishop sapagkat napakarami niyang sakop sa buong diocese, so sabihin niya, i-allow niya, bibigyan niya ng faculty yung ang pari doon sa parokya na, sige Father, ikaw na mag-compile. May mo tag-ilang daan kung minsan yan, mga kapatid. So yan, mga kapatid, na makikita natin dito sa Matthew chapter 10, this is how the church is being formed. Nag-umpisa sa pagmamalasakit ng Panginoon sa mga tao na nakikita niya na parang mga tupa na walang pastol. Kaya nga ang Panginoon ay mabuting pastor, yun yung sinasabi natin. That is why humirang siya ng mga alagad, 10, then later on 72. Then, makikita natin yung pagiging mabuting pastor ng Panginoon sa family level. Sa family level, tingnan natin sa family level, mga kapatid. Even sa family level, makikita natin na mabuting pastor ang Panginoon. Bakit, mga kapatid? Na bilang mga magulang, ayan, maraming malawak na yung, para pinapalawak yung usapan natin. Na bilang mga magulang, ay dapat makikita natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang Panginoon ay mabuting pastor not in terms of spiritual matters only, but only sa mga physical aspects. Makikita natin na tunay na mabuting pastor ang Panginoon. Katulad ng pag-aangkin niya dun, nung pagsabi niya dun sa John chapter 10. Ako ang mabuting pastol. And then, dito, isa sa fruit na mabuting pastol ang Panginoong Hesukristo. Diyan lang mga kapatid. Sorry. Excuse me for a while. Okay. Makikita natin na mabuting pastol ang Panginoong Hesukristo. Diba, doon, nakita na natin kanina yung pagmamalasakit niya sa mga tao. And then dito, sa family level, makita natin din na nung nakapakos sa krus, makita natin, sinasabi dito sa Matthew chapter 9, John chapter 19, John pala mga verse 26, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito.
Sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." Verse 27, at sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. So since ang Panginoong Kristo wala siyang biological siblings na hindi katulad ng mga sinasabi ng mga kapatid natin sa separated brethren natin. May mga kapatid daw ang Panginoong Kristo. Try to imagine nasa krus ka na pero hindi niya nakalimutan yung kanyang ina. Although it has a deeper meaning, mga kapatid, that the Lord Jesus Christ entrusted her mother to the church. And the church were entrusted as well to his mother, sa kay Mama Mary. Yun yung kahulugan nitong John chapter 19 verse 26 to 27. So tinitingnan natin yung aspeto ng when it comes to family na ang Panginoong Kristo na nakabayubay siya sa krus, hindi niya kinalimutan yung kanyang nanay. So makikita natin yung pagiging mabuting pastol. Di ba, mga kapatid? Na dapat bilang mga magulang or bilang mga pastol sa kasalukuyan, yung mga pastol natin, yung mga kaparehan natin, ay dapat magiging pattern nila ang Panginoong Kristo. Sapagkat ang Panginoong Kristo ay mabuting pastol. Nandun dapat yung concern sa pagmamalasakit sa pangangailangan ng tao, not only in material things, but also in spiritual aspects ng buhay natin. That is why ang ating simbahan ay may iba-ibang ministry. Ipinagpatuloy yung gawain ng Panginoon. Social service ministry, yung sinasabi nga namin sa inyo, sa mga hindi nakakaalam. And then yung evangelization. Kasi binanggit din kanina doon sa Acts chapter 6, di ba? Sabi ni Saint Peter, hindi namin pwede pabayaan na pangangaral ng salita ng Diyos for the sake of needs. Mga temporal needs. Hindi pwede. So dapat ito'y magpatuloy. Kaya balanse sa atin. Kasi hindi naman pwede na mangaral ka, mahal ka ng Diyos. Eh yung pinapangaralan mo, walang makain, gutom. Paano mo may paparamdam sa kanila yung pagmamahal ng Diyos? Diba? That is why, balanse tayo, mga kapatid. Hindi natin sila binibigyan ng pagkain para akitin natin sila sa ating pananampalataya, kundi normal nating ginagawa yun, mga kapatid. That is why, kung may mga pangakalamidad tayo sa simbahan sa atin sa Catholic Church, ay whether kung ano man pananampalataya mo, ay walang problema sa atin. Hindi natin tinatanong, anong sekta ka? Kahit magkaroon ng baha, di ba? Magkaroon ng baha at wala silang masilungan. Pinapagamit ng simbahan ang simbahan as evacuation center. Di ba? Hindi naman natin tinatanong, anong sekta ka? Anong reliyon mo? Hindi natin sinasabi ng ganun. Welcome lahat, hindi natin sila tinatanong. So yan, mga kapatid, makikita natin dito na sa family, sa aspeto sa pamilya, ay makikita natin yung pagmamalasakit ng Panginoon sa kanyang nanay na habang nakabayubay siya, mamatay siya sa krus, ay inihabilin niya yung kanyang nanay kay San Juan. And vice versa, San Juan was entrusted also to the care of the Blessed Mother, na ang malalim na kahulugan nito ay hindi lamang sa ganung aspeto, kundi ipinagkatiwala ng Panginoong Kristo ang kanyang nanay sa simbahan. As John, the representative of the apostles. And the church were also entrusted vice versa to the care of the Blessed Virgin. Yan yung kahulugan yan, mga kapatid. So, ayun, dito makikita natin sa aspeto nito. At isa pa sa pagiging mabuting pastol ng Panginoon ay hindi niya lamang pinakita dito sa Matthew chapter 10, Matthew 9:35 to the following verses, then sa Matthew chapter 10, kundi ipinakita na rin na tunay na mabuting pastol siya nung muli na siyang nabuhay. Di ba muli na siyang nabuhay? Aalis na siya. So hindi pwede na pababayaan niya yung kanyang kawan. Hindi pwede na pababayaan niya yung kanyang pastol, ang kanyang mga tupa, mga kapatid. Ganun, mga. Okay, tingnan natin dito.
isang patunay na hindi So makikita natin na tunay yung consistency ng Panginoon sa kanyang pagmamalasakit sa tao. Di ba aalis na siya nung nabuhay na siya, di ba, after ng resurrection? Aalis na ang Panginoong Jesucristo. He stayed in his, good morning, Joanne Tanyola. He stayed 40 days sa kanyang mga alagad. Di ba? Sa kanyang mga alagad for 40 days after the resurrection. At prior siya umakyat sa langit, mga kapatid, makikita natin dito sa John chapter 21, verses 15 to 19, na muli niyang pinagtibay ang pagtatalaga niya sa Panginoong Jesucristo. Kumbaga parang kinonfirm niya ang dati niya nang ibinigay kay San Pedro. Di ba? Doon sa Matthew 16, makikita natin doon sa verses 13 to 20, makita natin doon nang itinatag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang simbahan sa pamamagitan ng San Pedro para pangalaga at binigay yung authority kay San Pedro. Dito sa John 21, after the resurrection, muling pinagtibay ng Panginoong Jesucristo ang pagtatalaga kay San Pedro. Dito sa verse 15, John 21, 15 to 19, mga kapatid, dito natin may papakita yung consistency ng Panginoon na nagmamalasakit sa kanyang kawan. Hindi niya pwede pabayaan. Dito, prior siya umakyat sa langit, sabi dito, after the resurrection, kausap niya rito si San Pedro, ng verse 15, John 21:15 to the following verses, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ana Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit at tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may kaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? No, this reminded Peter of his 3 times denial sa Panginoong Jesucristo. And then, at sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. So you see, so makikita natin yung consistency ng Panginoon as a good shepherd. From the very beginning up to the end, that is why He confirmed or muli niyang pinagtibay si San Pedro sa kanyang pagiging pinuno ng mga apostol. Good morning po, Asuel. So, makikita natin na sabi niya, pinagtibay niya yung pag-entrust niya kay San Pedro sa kanyang kawan. Kasi mabuting pastol ang Panginoong Jesucristo. That is why it all started, how the church started. Na nag-umpisa sa mga alagad, then humirang pa siya, then hindi niya hinayaan na ang kanyang kawan ay magiging magulo. Hindi niya iniiwan yung kanyang kawan na magkawatak-watak yung mga tupa kung walang pastol. Kasi aalis na siya. That is why He entrusted the care of His flock to Saint Peter. Yan, mga kapatid. That is why, alam niyo mga kapatid, sa matapat na pag-uusap, that is why tayo sa Catholic Church, from Saint Peter up to now, meron na po tayo mga 266 popes na mga leader ng simbahan natin. Kasi, ang kawan na ito ay hindi pwede na halimbawa, ipinagkatiwala kay San Pedro, ang kawan na ito, hindi pwede na sa kanyang pag-alis ay hindi niya ipagkatiwala sa iba para magpatuloy yung pangangalaga sa kawan.
That is why every after maalis yung namumuno or matanggal yung namumuno sa ating simbahan, merong kapalit. Sapagkat ito'y kawan ng Panginoon. Hindi pwede pabayaan kasi it was entrusted to them. So therefore, kung i-entrust sa iyo, dapat mong pangalagaan, mga kapatid. Kasi di ba makikita natin sa Matthew chapter 25, kapag may mga bagay na in-entrust sa atin ng Panginoon, pagdating ng araw, i-account natin. Hindi pwede na in-entrust na sa iyo, then after that, wala na. May accountability period, mga kapatid, sa Matthew chapter 25. Kaya, in-entrust kay San Pedro ang kawan, so therefore, after him, he must entrust this flock also to the other para maipagpatuloy ang pangangalaga sa kawan, or else ang kawan, ano mangyari? Katulad nung sa Ebanghelyo dito, para silang mga pastol na, mga tupa na walang pastol. So, ibig sabihin, Jesus wanted na ang kanyang kawan ay may mga pastol. At siya ngayong pinunong pastol. Sa John chapter 10. At siya, since siya yung pinunong pastol at siya yung mabuting pastol, he entrusted it to Saint Peter. And because Saint Peter was just entrusted by the Lord, dapat i-entrust niya rin ito sa mga kasunod niya. And so on and so forth. The same pattern. Kaya nga that is why from Saint Peter up to now, meron na po tayong 266 popes, mga kapatid. Kasi dito pa lang sa gospel natin ngayon, Matthew 9 hanggang chapter 10, na makita natin na habag ang Panginoon sa mga tao na walang, para sila mga tupa na walang pastor. So therefore, hindi pwede na ang kawan ng Panginoon ay walang mga pastol na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang pagkahirang ng ating mga obispo at mga kaparian ay salin-salin, mga kapatid. Hindi sila pwede magbukod. Dapat ang authority na possess nung kasalukuyan ay dapat may connection doon sa pinaka-original source sa mga alagad, mga kapatid. Sapagkat kung titingnan natin, ang mga alagad ang siyang pinagkatiwalaan at binilinan ng authority ng Panginoon prior siya umakyat. Di ba? Makikita natin yan sa Matthew chapter 28. Ang sinasabi dito. So doon dapat manggagaling. Hindi pwede mga kapatid na sasabihin mo, i-proclaim mo lang sarili mo, ay, ako pala si Bishop, ako si Bishop, ako si Apostol, ako ay sugo pala ako. Pero, yung pagiging sugo mo ay hindi nakakonect sa mga alagad, then, hindi totoo ay yung pagkasugo mo. Kasi ang authority, galing sa Panginoong Jesucristo, ibinigay niya sa kanyang mga alagad. So therefore, itong mga alagad nito ay nagpasalin-salin din yung authority na yun coming from Jesus Christ to the disciples and then disciples to their successors, mga kapatid. Kaya kapag merong, how many times na natin ito nabanggit at na-share ko na rin yan sa inyo, mga kapatid. Di ba? Dito sa Matthew 28, sa Great Commission, sabi ng Panginoon, sa Matthew 28:17, di ba? 17, ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Matthew 28:17, ibinigay na sa akin ng Ama ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Then after that, sinasabi niya doon, then sinabi niya sa verse 18, humayo kayo. Sa kanya sinabi, humayo kayo. So therefore, the authority, ipinasa niya sa kanya mga alagad. Then ang mga alagad na ito, ipinasa din nila doon sa kasunod na kanila mga successors nila, and so on and so forth. Hindi pwede na ihiwalay, separate from the line of the apostles, or else hindi katotoo. Hindi pwede na self-proclaim lang katulad ng ginagawa ng iba nating mga kapatid. Hindi po yan ganun, mga kapatid, ng sistema. Na-share na rin natin dyan nung nakalipas ng mga araw about that, mga kapatid. Na kapag may mga ganun na magpakilala na hindi sila naka-align
hindi sila naka-align from the apostles, ay hindi natin dapat tanggapin. Yun yung babala sa atin dun sa Galatians 1:7 and 8, and then sa 2 John verse 7. Mga kapatid, ayan. Pontifical succession, Brother John, o apostolic succession, yan, meron tayong ganun. So, yun yung punto, mga kapatid. Isa pa sa ipinapakita ng Panginoong Jesucristo na hindi pwede niya pabayaan yung kanyang kawan na magkanya-kanya o magkawatak-watak. Kasi doon din mismo, mga kapatid, that is why, doon din mismo, sa John chapter 10 verse 16, sinasabi ng Panginoon, basahin natin mga kapatid, alam ko baka narinig nyo na to, pero iniiba ito ng interpretation ng iba, tinitwist ito ng iba para iangkop nila yung kanilang, para maisingit nila yung leader nila sa verse na ito, mga kapatid. Pero tingnan mo, pakinggan ninyo mga kapatid, maigi. Basahin sa Bible nyo. Hindi lang ako yung magsasalita. Basahin sa Bible nyo. Sabi dito, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin, pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy maging isa ang kawan at isa ang pastol. Actually, original na kahulugan daw mo nito, mga kapatid, is about the Gentiles. Mga Gentiles na mga sasampalataya na mga hintil outside from the Jewish people, outside from the Jewish community. That I have to take care for them also, so that there will be one flock and one shepherd. Upang magkaroon ng isang kawan at isang pastol. Hindi sinabi ng Panginoon na hindi pwede, hindi niya sinabi ng Panginoon dito na magkakaroon ng panibagong kawan. Hindi. Hindi niya sinabi na magkakaroon ng panibagong pastol, ng ibang pastol. At lalong hindi niya sinabi magkakaroon ng iba't ibang kawan at iba't ibang pastol. Hindi ganon. Kundi sinabi niya magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Hindi niya sinabi magkakaroon ng panibagong kawan. Yan, tinitwist ng iba, ginaganyan nila, magkakaroon ng panibagong kawan, panibagong pastol, na walang ganon. Pinipilit nila yung ganon just for them to justify at maisingit nila yung founder nila, yung kinikilala nila na leader. Very, very clear sa sinasabi ng Panginoon. So that is why, ang simbahan ay hindi pwede kanya-kanya. Dapat isa, kaya nga ang simbahan natin is one holy, Catholic and Apostolic Church. One, isa lang. Kasi yung sinasabi sa Matthew 16, I will build my church, not churches. John 10:16, one flock, one shepherd. Sa John 17, he prayed that they may be one. And then dun sa Ephesians 4:5 and 6, sabi niya, one faith, one Lord, one baptism. Yan, mga kapatid. So makikita natin na dito sa John chapter 10 verse 16 at saka yung John 21:15 to 19 ay isang simbahan lang, mga kapatid. Hindi kanya-kanya. Kaya nga pag may mangharal sa inyo na inaangkop nila itong John 10:16 sa kanila, which is hindi ito mangyayari, mga kapatid. That is why, pagdating na araw sa accountability period, pagdating dito sa 1 Peter chapter 5 verse 4, may rewarding ceremony para doon sa mga pastol, mga kapatid. Dito sa 1 Peter chapter 5 verse 4, sabi dito, at pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ano? Pinunong pastol. Sino yung chief shepherd? Ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Siya yung pastol. Siya yung pastol ng kanyang simbahan. Siya yung pinaka-primary pastol. At yung mga apostol, yun yung kanyang mga katuwang. Ngayon, yung sabi sa atin sa simbahan, narinig niyo ba yung sinatawag na vicar? Halimbawa, sa isang diocese, may bishop dyan,
pero mayroong Vicar Bishop. Dito sa amin sa Diocese of Antipolo, ang Vicar Bishop namin dati is si Bishop Noli Bucco, pero na-assign na siya somewhere in Visayas. So, hindi ko lang alam kung sino yung magiging Vicar uli ng obispo namin dito sa Diocese of Antipolo. Katuwang. So, ganun din ang Panginoon Kristo. Si San Pedro, nung hiniram niya, ay ginawa niya ring Vicar. Katuwang, katulong. Hindi pinalitan ni San Pedro ang Panginoong Kristo. Hindi niya pinalitan. Katulong lang si San Pedro. Hindi niya pinalitan kasi ang Panginoong Kristo forever priest. Siya yung eternal shepherd. Kaya nga pagbalik niya dito sa 1 Peter chapter 5 verse 4, pagbalik niya makikita natin dito, i-reward niya pag ang mga tao kasama na yung mga pastor niya under him. Ay accountability. So, paano magkakaroon ng accountability kung wala siyang ipinagkatiwala? Di ba? May accountability yan, mga kapatid. Kaya nga dito sa Hebrew chapter, tingnan natin dito sa meron din tayo bilang mga tagasunod nasa simbahan, meron din tayong accountability. Hanapin ko yun sa Hebrew, naalala ko mga kapatid. Ang mga pastol, ito yung awarding nila dun sa 1 Peter chapter 5 verse 4. Pero tayo man din, mga kapatid na mga tagasunod, ay meron ding accountability towards them na nangangalaga sa atin. Okay. Nawin natin mga kapatid. So, hanapin ko muna mga kapatid. Sandali na, kalimutan ko na. Okay. Dito sa Hebrew 13 verse 7, mga kapatid. Sabi dito Sa Hebrew 13 verse 7, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. So, remember your leaders, mga kapatid. Yan, Brother John. We are His body. The church is the body of the Lord. And Jesus is the head. Yan, mga kapatid. So, ganun, ipinapakita natin na ang pagmamalasakit ng Panginoon ay hindi lamang doon sa ganung aspeto, mga kapatid, sa material na aspeto or pangangailangan ng tao. Ang Panginoon ay pinagmamalasakitan niya ang kabuuan natin, ang buhay espiritual natin. That is why humirang siya ng mga lagad. So kung papaano dapat na pinagmamalasakitan tayo ng Panginoon. The same with us. So therefore, we must take care of ourselves also. Not only our physical needs, but also our spiritual being, mga kapatid. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na magtatrabaho ka lang na magtatrabaho na hindi ka nagsisimba. Isa yan sa essence ng sinasabi ng Panginoon Kristo. Kasi pinagmalasakitan tayo ng Panginoon. Not only our physical needs, but most of all, our spiritual needs. Sapagkat sinabi dun nga, kanina binanggit natin, ulitin natin, Matthew 4:4, that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. At ang totoo talaga nating tahanan ay hindi dito sa lupa. Yung Philippians chapter 3 verse 20, mga kapatid, na ang totoong bayan natin ay hindi dito sa lupa, pansamantala lamang tayo dito. Ang totoo nating bayan ay ang langit kasama ang Diyos sa Philippians chapter 3 verse 20, mga kapatid. So,
That is why, pagdating ng araw, may accountability. So, walang accountability kung wala siyang ipinagkatiwala. Pero, ang simbahan ay pinagkatiwala sa kanyang mga alagad na hindi pwede magkanya-kanya, magkawatak-watak. But because that is not the plan of the Lord Jesus Christ, that is why He prayed in John 17 that they may be one. There will be one flock and one shepherd. Hindi sinabing there will be many flocks and many shepherd. Nakatulad ng ginagawa ng mga kapatid natin ngayon. Kaya nga that is why yung mga pastor, mga kapatid, na marami na tayong mga pastors ngayon ng iba't ibang mga sekta na nag-convert back to the Catholic Church because of this realization that the Lord established only a church, not churches, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, i-diretso ko yung, kaya hindi natin pwede na ang concern din natin, mga kapatid, na ang concern din natin ay yaong physical nating pangailangan lamang, mga kapatid. Kasi ang pinagmalasakitan ng Panginoon, hindi lamang yung needs natin, ang physical needs natin, but as well as our spiritual needs. So, dapat naka-align doon yung concern natin, naka-align yung ating pangangalaga, not only our physical body, but also our spiritual aspects of our life, mga kapatid. That is why nagsisimba tayo, there is a need to listen to the Word of God. Hindi pwede na kain ka lang ng kain. Kaya nga dito may sinasabi sa Biblia, sa Philippians chapter 3, verse 19, mga kapatid, take note, mabigat to. Nasabi dito, pakinggan nyo, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang kanilang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay mga bagay na panlupa. So you see? Sa other term, yan. Sa itong Philippians 3:19, sa ibang salin, alam mo ba ang sabi, mga kapatid? Their God is their belly. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Mayroon palang ganun. So that is why if your concern is all about your material needs, physical aspects of your life, and you do not have any concern about your spiritual life, ang sinasabi dito sa Philippians chapter 3 verse 19, ang dinidiyos nila ang kanilang mga tiyan. Basahin natin sa English kung ano yung paghahalin. Sabi dito, Philippians chapter 3 verse 19. So kung wala ka ng panahon sa pagsisimba, trabaho ka lang ng trabaho, concern mo lang about sa physical needs mo, ayan ang sinasabi ng Biblia, na ang dinidiyos mo ay ang hilig lamang ng iyong laman. Okay? Sabi dito, their end is destruction, kapahamakan ng kanilang kahantungan para sa mga taong ito, mga kapatid. Baka kasama tayo doon. The Word of God is reminding us very strongly. Sabi dito, their God is their stomach. Yan, tama. Dito ang pagka-term is belly, stomach, yun naman yun. Their God is their stomach. Diyos nila ang kanilang tiyan. Bakit? Trabaho wala ng trabaho para mapakain mo yung tiyan mo. Di, pinaglilingkuran mo lang yung tiyan mo. Yung needs mo. Okay? Their glory is in their shame. Their minds are occupied with earthly things. So you see? So hindi pwede ganun, mga kapatid. Kasi ang pagbalasakit sa atin ng Panginoon is our entirety. But most of all, ang ating mga kaluluwa. Sapagkat our physical body ay hindi tatagal. Diba sa Psalm 90,
sa Psalm, basahin natin sa Psalm 90 ba yun, na sinasabi na ang buhay natin ay aabot lang hanggang 70 to 80. Yan, kapag sumubra ka na doon, ay ano na yun, bonus na yun mga kapatid. So Psalm 90 mga kapatid, tingnan natin. Psalm 90 verse 10. 70 is the sum of our years, or 80 if we are strong. So you see, ibig sabihin, ganun lang. Temporary lang talaga yung buhay natin dito. Kahit mabuhay ka pa ng 200, kawawa naman yung mag-aalaga sa'yo. Di ba? Mamamatay pa rin tayo because we are just temporary in this earth. What will last is our soul. Ang buhay natin, ang spiritual natin ang buhay. That is why sinasabi din sa mga Ngaral chapter 12 verse 7 or Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sinasabi doon na alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu ay manumbalik sa may bigay nito. So yan yung pinaka-essence ng Ebanghelyo ngayon. Yung pagmamalasakit ng Panginoon, yes, nagmalasakit sa dun para sa mga tao na hindi magutom, na para mga pastupa na walang pastol, walang makain. But most of all, nagmamalasakit ang Panginoon sa atin, sa ating mga kaluluwa, sa ating spiritual na buhay. So, of course, kung ang Panginoon, ganun yung pagmalasakit niya sa atin, so must we, mga kapatid, dapat ganun din tayo. Hindi pwede na ang pahalagahan lamang natin, trabaho lang tayo ng trabaho. Pagdating ng linggo, instead na magsimba, umaga pa lang nagiinuman na. Yan yung sinasabi sa Bible, Philippians chapter 3 verse 19, na ang dinidiyos pala natin yung ating mga tiyan, yung pangailangan natin ng ating laman. Hindi ang Diyos yung dinidiyos natin, kasi kung totoo ang Diyos ang dinidiyos natin, pagdating ng linggo, hindi pwede na hindi ka magsisimba. Yun mga kapatid, hindi pwede. Or else, Diyos mo pala yung tiyan mo. Kapag hindi ka nagsisimba, trabaho ko lang from Monday to Saturday, then pagdating ng linggo, ay hindi ka magsisimba, then ang dinidiyos mo pala yung tiyan mo, kapatid. Kaya hindi totoo yung sinasabi no na hindi man ako pala simba, pero may dinidiyos na kinikilala. That is wrong. That is a lie of the devil. Sabihin, hindi man ako pala simba, nagdadasal naman ako sa bahay. Kaya nga, itinayo ng Panginoon yung simbahan niya for us to gather together as one body. Hindi ka mag-isa. Di ba? Kaya nga yung kasabihan natin, no man is an island. Kaya nga dun sa Hebrew chapter 10 verse 25, yan yung paalaala doon, huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon na katulad ng ginagawa ng ilan, kundi upang palakasin ang inyong pananampalataya. So huwag daw kaligtaan. That is why we have the 10 Commandments. Sa 10 Commandments ay sinasabi ipangili ng araw ng pangili ng Panginoon. Hindi yun pakiusap. That is a commandment. Hindi yun pakiusap or suggestion. Commandment yun, kapatid. So yun, mga kapatid. Ito, pinapakita ng Ebanghelyo sa atin na pinagmamalasakitan ng Panginoon, hindi lamang yung mga pangangailangan natin, but most of all, our spiritual life. Ang ating mga kaluluwa. So if the Lord has concerned or nagmalasakit siya sa ating kaluluwa at sa ating pangangailangan, so must we. Bakit nga ba tayo kumakain? Sige nga, bakit ba tayo kumakain? Bakit ba tayo nagtatrabaho? Para ma-sustain natin na ang bottom line nito is para
Kasi paano ka makapaglingkod sa Panginoon kung wala kang lakas, kung wala kang pwersa? So, dapat, ibig sabihin, ang pinaka-bottom line nito, ang Diyos pa rin. We are strengthening ourselves, we are taking care of ourselves for the Lord. We are eating, we are making ourselves healthy for the Lord. Hindi tayo nagtatrabaho, kumain, just for ours, para sa sarili lamang natin, kundi for the Lord. Ang lahat na ito ay ginagawa natin sa Panginoon. Kaya nga, di ba sa 1 Corinthians 10:31 ba yun, mga kapatid? Basahin natin, 1 Corinthians chapter 10, verse 31 yata yun. Hanapin natin. Punta na sa Bible nyo. Ayan, ito. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So you see, everything na gagawin natin para sa kapurihan ng Diyos. Kaya tayo nagtatrabaho para sa kapurihan ng Diyos. Kaya dapat tayo ginagawa natin malusog yung katawan natin para sa Diyos. Para sa ikararangal ng Diyos at para maparangalan ng Diyos. Because that is the very purpose why we were created. Di ba, mga kapatid? Isaiah chapter 43 verse 7. Anong sinasabi doon? Isaiah chapter 43 verse 7. Buksan niyo pa sa Bible niyo. Okay. Tingnan natin. Sabi dito, sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So you see, mga kapatid? And then dito sa verse 21, sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. So yun yung purpose. We were created by the Lord for a purpose. Ikaw, subukan mo gumawa ng isang bagay. Di ba? Sino ba dito yung mga, especially yung mga panday or mga architect or mga engineer? Subukan nyo yung isang bagay na walang ka-purpose. Anong sense nito? Kapag may ginawa kang bagay na sa tingin mo walang pakinaba, anong gagawin mo? Dispose. Kaya nga, di ba sa bahay natin, kahit sa mga bahay natin, yung mayroon, ay binili kami ng asawa ko na blower, nasira na. Parang na-overheat siguro ba sa medyo ba ng panahon ng tag-ulan, yung mga uniform ko, yung mga damit na hindi natuyo, tapos salimbawa, mga pantalon, mga maong ng asawa ko, is ibo-blower ko. Na-overheat yata yung blower. Just recently, nag-usap kami, sabi niya, itapon na yung blower na yun, diba? Sabi mo, sira na yun. Hindi, sabi ko, pwede pa ipaayos yun. Ipaayos mo pa yun, magkano lang bili ko nun? Di ba? Itapon na. So, iniisip ko talagang itapon na ka. Pero, ang style ko, mga kapatid, galimbawa ganun, di ba? Yung wire nun, ganito halos, mga ganito kahaba. Yung wire, mahaba din, mga 1 meter siguro yung wire nun. So, ang ginagawa ko, puputulin ko yung wire. Then, i-dispose ko yung item kasi magagamit mo yung wire. Di ba ganun din sa atin? Na may ginagawa tayo na isang bagay for a certain purpose na magbigay sa atin, may maibigay sa atin in return. Kapag wala ng purpose or wala ng layunin yung ginawa mo, ibig sabihin useless, tambak lang yan, basura lang yan, ibig sabihin we need to dispose. Nilikha tayo ng Diyos for a purpose. Hindi tayo nilikha ni Lord para pampasikip sa daigdig, mga kapatid. Hindi tayo nilikha ni Lord para pampasikip sa daigdig. God created us for a purpose. Kaya nga, merong joke na kasabihan, mga kapatid. Lahat daw naman ng tao ay may pakinabang. Yun daw, yung engineer ko na kumpare.
At may nakikita ko rin ito sa mga t-shirt eh. Lahat naman ng tao may pakinabang. Either ikaw ay nag-serve as warning for others, or ano ba yun? Or an example. Either you are a good example or a warning to others. So, lahat daw ng tao may pakinabang. Halimbawa, hindi ka nag-aral, hindi ka nagsikap, then wala kang narating. Ang purpose mo sa iba is you are a warning. May pakinabang ka pa rin. Di ba? May pakinabang ka. Bakit? Ay, pasalamat kayo sa akin. Kung hindi sa akin, hindi kayo, what we call this? Hindi kayo napabuti. Kasi kung hindi nyo ako nakikita, hindi kayo nagsikap, mga ganun, something like that. So, ibig sabihin, may pakinabang naman daw lahat ng tao. Warning. It is either mag-serve ka as warning for others na kung hindi nila gagawin yung tama ay magiging katulad sila sa iyo. Or it is either magiging good example ka for others to be emulated by others. So, kaya huwag niyo masyadong i-down din yung mga kapatid natin na walang narating sa buhay. Meron pa rin sila pakinabang warning. Warning sila sa atin na kung hindi tayo magsusumikap, magiging katulad tayo nila. So, may pakinabang pa rin sila. Pero mas maganda pa rin sana piliin natin na magiging example tayo for others, mga kapatid. Kaya sinasabi ng malang nakasulatan, mga kapatid, na the Lord is nagmamalasakit hindi lamang dun sa mga pangailangan nating material. Ito mga pangailangan nating material, mga temporal needs. Actually sa prayer, yung mga temporal needs for us to live, para masustain yung lakas natin, para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Kasi kung mahina tayo, paano tayo makapaglingkod? So ang bottom line nito, mga kapatid, is always for the Lord. Yun yung sinasabi kanina na binanggit natin sa 1 Corinthians 10:31. Sinasabi doon sa 1 Corinthians 10:31 na sinasabi doon sa 1 Corinthians 10:31 na lahat ng gagawin natin, kumain man uminom, para sa ikararangal ng Diyos, mga kapatid. Ernesto Meneses, learn from idol Doofenshmirtz. Hindi ko kilala yan. Sorry, hindi ko kilala. Okay. So, yun mga kapatid, na yung ginagawa natin is para lagi sa Panginoon. At kung paano na pinagmalasakitan tayo ng Panginoon, dapat ganun din tayo na we must na magkaroon din ng concern sa ating sarili, hindi lamang doon sa physical na aspeto, kundi sa spiritual na aspeto ng ating mga buhay. Sapagkat sinasabi nga ng banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung sinabi sa Matthew chapter 4, verse 4. So, shalom, that is by now, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo na sumubaybay doon sa mga nag-tap ng screen, or even those na hindi man nag-tap ng screen. Kaya hindi natin alam kung ilan yung nanood sa atin. So, may God bless us all, mga kapatid. And then, thank you din sa lahat ng mga nag-likes at then yung mga nag-send ng mga gifts. So, may God bless us and keep us safe and sound. Meron po kaming Advent recollection sa parokya namin. At ang aming speaker ay isang dating Protestant pastor who converted to the Catholic Church. So shalom, that is by now, mga kapatid. See you again. Loobin ng Panginoon mamaya. Baka makapag-live ako sa parokya namin. So, may God bless us and keep us safe and sound. Maraming salamat po, mga kapatid, sa lahat ng sumubaybay. Signing off. God bless also, Brother Joseph June. Okay, shalom, aleichem, bye.